So na yan mga ka-farmlat, yung tulay na ginagawa, magdudugtong po rito. Buhat dito sa tulay, siguro mga around mga 200 meters papunta po ron sa katapat ng ating property na pupuntahan. So yun po ang pupuntahan po natin na area na may sukat na 3 hektarya at saka 9 na hektarya, bali 12 hectares. So yan, mga 300 meters buhat dito sa ginagawang tulay. So yan lang po ang iniintay na i-develop para ang diversion road po ay tuloy-tuloy dito. So yan, salamat po, puntahan po natin yung area na yon. Yan mga ka-farmlat, nandito po tayo ngayon, papunta na po tayo sa property. So yung makikita nyo po yung daan na to. Ito po yung gagawing diversion road. So ang pupuntahan po natin, second lot po nitong buhat dito sa diversion road na ito. Around siguro baka mga 150 meters ang layo po buhat dito sa diversion road. So hindi lang po natutuloy pa ang kalsada dahil ginagawa pa po ng tulay doon. Nakita niyo naman po yung ating video kanina, yung tulay po na sementado. Once na mabuo na po yun, dire-diretso na po ang paggagawa dito ng diversion road going to Labo, Camarines Norte. So yan, puntahan po natin yung property mga ka-farm natin. Sige. So nakita na po tayo sa property natin. Nakita mayroon pong kuryente naman. Ang klase po ng miyong, yung takaran lang naman po yung taas niya. Ito pong area na to ay may sukat na 3 hektarya. Ang property po ay rolling siya, hindi naman slope masyado, pababa lang ng bahagya. Siguro possible mga 30% yung pababa. Kasi ito naman sa kabila. Hindi, baka mga 50-50 pala to. So tayo po ay bumababa sa pinakang gitna ng property. Dito po sa loob ng property ay meron pong sapa. Ayan, buhay na sapa po ito. Doon po tayo galing buhat sa kalapit na property. Isang property po ang dinaanan natin buhat dun sa diversion road na ginagawa. Ito pa daw pala yung ginagawang mga banig. So, banig mga bayong. Pwede po pala kung produkto yan. Ito po yung sapa. Ito yung sapa na buhay na. Hindi lang siya ganun kalaki. So yan, nakikita niyo po. Hindi po yan tanlad ha. Yan po ay ginagawang banig. Ito po ay dating nilalagyan nila ng palay. So sa makatwid to tubigan po ito dati yan. So possible po, pwede niya pong buhayin ulit tubigan. Ayun, napakaraming gabi. Ayan, nakikita niyo po yung area na. Andyan lang po yung diversion road na ginagawa. Siguro around baka mga 100 meters ang layo buhat po dun sa diversion. So ito po tayo ngayon sa property na 3 hectares. Titulado po ito. So yan, pwede po yan gawing palayan ulit. 6 na mata ayan, pwede po uling buhayin. Tubig naman po dito kasi may buhay na sapa po rito na pwedeng gawing patubig. Ayan, kalamihan po yung mga pinakabababang niyog. Marami din naman pong mga bunga. Ayan po ang kanilang
produkto ngayon. Nakaka 30 tonelada. Kasama po kasi yung 9 na hektarya. May 9 na hektarya po ito. Yung 9 na hektarya po, may pagitan lang na isang property. Then, saka po yung 9 na hektarya. Isa pong may-ari. Ito na po yung tatlo. Ito yung 3 hektarya. So hanggang dito ang boundary. Tinuturo po ni nila kuya. Yan, napunta ron. Oh, nandiyan na po pala yung ano, mas malapit. Ako po, medyo nagkamali po tayo ng dinaanan dahil ito po yung boundary sa around 10 meters po. Ito na po yung gagawing highway or yung kalsada, diversion road. Dito po pala siya mga 10 meters lang. Oh, doon po kami dumaan kasi sa kabila. So ito, yan po yung gagawin niya, yan po yung nakaplano nila. So talagang hindi pa lang po siya dire-diretso dahil inuuna po yung tulay. Andun po kino-concrete na yung tulay. Kita nyo naman kanina yung tulay. So dito po dadaan sa property mismo. Sa anak po pala itong pagitan na ito. Anak din po nung binibenta. So around 10 meters lang ang layo. Buhat dito sa ginagawang diversion road. Okay, tingnan po natin yung isa. Isa pa. So yan, mga ka-farmlat, yan po yung 3 hectares natin binibenta. So ito po ang ating binabaybay. Ito po yung gagawing daan. Ito po yung diversion road na mismo. So hindi pa nga po yung alam mo siya binubungkal ngayon. Kasi iniintay muna po yung tulay. Pero pagkalagpas po ng tulay, kita nyo naman po na malawak na po yung kalsada na ginagawa. So ayan, binaybay po natin, doon tayo galing sa 3 hectares. Ano? Siguro mga around, baka mga 150 meters. Andito na tayo ngayon sa property na 9 hectares. Ito po 9 hectares na ito. Dikit po mismo ito sa gagawing diversion road. Kaya maganda po ito. Habang maaga pa, mura pa. Ito na po. Ito na pala. Ali po. Yan po yung siyam. Dito na, dikit na rito. Ito pala. Sa kabilang sapa po. Hindi pa po ito. So, another lote pala. Second lot po pala ito yung property. Pagliban pala nito yung sapa na ito. So yun po, nakikita po natin yung niyugan, napakaraming niyog. Yan po yung 9 na hektarya. After po nung sapa. Malaki po yung sapa, medyo malaki yung sapa na yun. Kawayanan. Ayan. Ito po yung sinasabi nilang nakaka 30 tons sila pag nag-harvest. 30 tonelada ng niyog. Pag sila po ay nag-harvest, marami nga naman po. So second lot po dito sa ginagawang diversion road, maaaring kumuha na lang tayo ng right of way, or kung magbebenta yung first lot, pwede po tayong gumawa ng daan. So malawak po yan. Meron man pong source ng tubig, may sapa po tayo. At yun, buhat dun sa 3 hectares, around mga 150 meters, yun po yung nilakad natin papunta rito. So yung nilakad naman natin is yun po yung kalsada na dadaanan, diversion road. So ito po yung dadaanan na yun, diversion road na yun. So halos dikit lang din naman po yung property. Ayan. Mura na po ito mga ka-farmlat.
Murang-mura na po. Sige po. Salamat po.